tayo sa mga pending questions. Bro John Lo? Yes, Brother Aljan. Bro, may katanungan doon para kay Brother Angel. Ano yan? Sabi, para po kay Brother Angel. Sige, go ahead. Sabi niya, Brother Angel, pwede po bang magninang sa kasal sa pari ang isang taong hindi nakasal sa Katoliko pero nabautismuhan bilang Katoliko? Basta't po, basta't po ano po ba yun? Nagsasama ba siya? May kalipin ba? O civil lang po ba? Ano siya bro, kasal sila sa ibang sekta pero hindi na sila parang nagni-making of love, parang gano'n. Hindi sila may club na? Hindi Hindi, sila, wala hindi, na. hindi na sila pari tawag dito. Kasal sila sa kasal po siya sa ibang sekta. Pero hindi po siya kasal, di ba? Kasal sa ibang sekta, hindi siya kasal sa Katoliko. Pero siya ay Katoliko. Okay lang po ba na magninang siya sa kasal ng isang Katoliko? Pero Katoliko siya, kamo? Pero kasal siya sa ibang sekta? Parang gano'n? Pero Opo, Katoliko siya? Opo, Katoliko po siya pero hindi siya kasal sa Katoliko. Kasal siya sa ibang sekta, ibang reliyon. Pero Katoliko siya. Pero, well, yung unang-una, tingnan mo yung root no, no? Asa ba yung naging kasalanan doon? Ang kasalanan doon kasi, it's considered a civil marriage po. Kung nakikinig ka ngayon, basta nagkasal ka sa ibang sekta, nagkasal po sa inyo, mga kusino man yon o pastor man yon, wala silang authority from God. Hindi siya sa Diyos yun, mga kapatid, no? So, yes, legal yan sa gobyerno, no? Kasi lahat ng pastor, nagbasa ng Biblia yan. Ganito po yung nangyayari kasi pagkakaibang yan. Ang pastor nagbasa ng Biblia, without the authority talaga from God, nagbasa lang ng Biblia yan. And then kumuha ng lisensya yan. Sa sekyatal kumukuha para magkaroon siya ng license to marry. And then legal po lahat yan. Tandaan natin, hindi lahat ng legal ay moral sa Diyos. Pero ang lahat ng moral is legal talaga sa Diyos. Ngayon, yung legal yan sa ano, but yung kasal po ninyo sa iba, that's civil pa rin yung consider, hindi po ano yun. So, malaking problema yun dahil sa Code of Canon Law 1374 plus yung civil marriage, actually, pag civil marriage ka, lalo na kasal ka sa ibang sekta, bawal ano yun, bawal nga di ba? Bawal nga mag-communion, bawal ka no? So, lalo na nagsasama na kayo, hindi kayo kasal, hindi ang kasal nyo, hindi sacraments of matrimony. So, bakit hindi sakramento? Kasi si pastor nagbasa lang yan, bigla siya nagkasal. Saan galing yung authority niya? Sa gobyerno lang po, sa tao. But if you consider it sa Diyos, bakit sa Diyos dapat? Sino ba? Bakit anong connection niya sa Diyos, no? Actually, si Bro Wendell diyan tungkol sa civil marriage. Tapos may mga nag-comment sa kanya na, ay, bakit dapat mga pinagsama ng Diyos, gano'n, kahit si Mayor, pwede, gano'n. May nag-comment noon kay Bro Wendell doon sa civil marriage niya. Pero, ang paliwanag diyan, tandaan po natin, kung sa Diyos talaga, sabi ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos, hindi pagsama hindi pwedeng ipaghiwalay ng tao, di ba? So, sino ba sinabi niyang whatever you bind here on earth, kung ano man ibabind nyo and bound here to heaven, apostol. Sino ba yung mga apostol ngayon? At sa mga apostol, anuin mo yung basahin niyo po yung Biblia, they're the bishop, no? Kaya nga sa Biblia may bababasa ang bishop yan, yung mga puno ng iglesia. Sila yung mga pare. In connecting with that, succession nila hanggang ngayon, from Pope, last succession nila, that's unbroken line of succession po. Nagtuloy-tuloy yun from Apostol Peter, Apostol po, hanggang 266 Pope, kay Pope Francis, connecting ang Roman Catholic Church priest. Sila lang po. So, kung i-connect mo sa biblically, si pastor nagbasa, wala siyang connection sa apostol. Kahit sa church history, kahit sino pang founder ng mga religion ngayon, check niyo po yung authority niya, wala, nagbasa lang yan. Ang authority niya galing lang sa gobyerno kasi kumuha siya ng lisensya para magkasal. But,
yung authority from God, yun lang connected sa apostol na mismong binigyan ng susi. Nasaan ba ngayon si Apostol Pedro? Yung remains niya nasa Vatican. Doon sa altar, doon sa iba lalim, nandun po yung remains niya, yung buto ni Apostol Pedro, kung saan nagmimisa si Pope Francis. Doon mo makikita yung line of succession niya, Pope Francis, Cardinal, Bishop, hanggang pare. Kaya po, pare lang magkakasal. Ngayon ang tanong nyo, kasal kayo sa protestante, that's consider civil lang po, kapatid. So, well, consider na mortal sin yun eh. Kailangan yun, i-arrange mo yun, magpakasal kayo sa pare muna. Pagkatapos, pwede naman may mixed marriage. Ang nangyari kasi sa inyo, ikaw ang pumunta ron. Dapat, niyaya mo po, kung nakikinig ka ngayon, sa atin may mixed marriage naman. Katoliko versus and Protestant. Pero pag ikaw Katoliko, pumunta ron sa kanila, ay wala pong visa yun bali sa Diyos at sa Catholic Church. Walang visa yun. Ang mangyayari sa'yo, nagkasal kasi sa inyo doon, pastor na nagbasa ng Bibliang no authority at all. Sa Diyos but legal yun sa gobyerno. So, yun, no? At tandaan po natin, sa mga nagnininang, bawal na bawal ang may live-in, civil marriage, bawal po. Bakit? Kasi wala ka, ang tawag doon, hindi ka pwedeng magturo, no, bilang godparents sa inaanak mo ng tungkol sa faith kung ikaw mismo lumalabag. Kaya bawal na bawal po yun, yung mga civil live-in. Kasi malamang may yung ibang tao nagtatanong, bakit ako nakalusot? Nakakalusot. Lusot nga eh. Ibig sabihin, hindi masyadong sinyek yung mga background ng godparents. Pero Code of Canon Law, mayroon ako niyan, kompleto yan. Protestant cannot be godparents, civil cannot be godparents, live-in o cohabitation ang tawag doon eh, yung living in. They cannot be a godparents, kapatid. Hindi po pwede yan kasi mayroon kang kasal sa ibang sa civil ka pa rin, kapatid. So, iasikasuhin mo siguro, magpakasal ka mismo sa simbahan natin. Pwede po yun. Yun ang pwede. Ang tawag doon, convalidation, ibig sabihin, valid na yung kasal mo sa civil, sa pastor, civil lang yun eh. Naka-register na yun sa PSA. Valid na yun eh, pero sa simbahan hindi pa. Ang gagawin, co-validation, ibig sabihin, kakasal kayo sa pare para maging valid ang kasal nyo. Doon, pwede ka na magninang, kapatid. Okay na po yun. Father Angel, follow question po. Paano Yes po yung gagawin niya po pag example po nito hindi na po sila nagsasama? Bali nakikita na lang sila paut na lang doon sa bata. Ano yung gagawin niya para makapagninang? Well, walang sin of fornication doon. Okay lang yun po yun, no? But ang problema, yung nakatali pa rin siya doon sa isang sa civil eh, no? So there's still marriage in civil, kapatid. So kahit anong gawin mo doon, kailangan doon ang problema doon, paano mo mawawalang visa doon? Walang divorce diyan. Kung sa Pilipinas 'yan. Malaking problema 'yan kasi walang divorce diyan. Paano mo i-divorce 'yan para ang pwedeng lang gawin diyan, dapat sa akin lang you can ask the canon lawyer about that. But sa akin lang ang problema kasi diyan, although wala ka naman sin of fornication, ano 'yon? Yung pagtatalik, ang tawag doon fornication, unmarried men or women. So mahirap tayo magdagdag sa turo na simbahan po kasi itanong niyo yan mismo bago kayo mag-godparents, itanong niyo ngayon sa pare kung pwedeng sitwasyon niyo kasi kakaiba siya eh. You're still civil marriage. Although hindi kayo nagsasama ngayon, but you're still civil marriage. Ang problema, ang point nyo, hindi naman kayo nagsasama. So baka pwede. Wala kayong sexual contact. Baka pwede, pero hindi po ako magsasabing pwede yon dahil I'm not a priest. And there's no law about that. No, civil ako or kasal ako sa ibang protestante pero hindi naman kami nagtatalik, baka pwede na. Hindi ko po dadagdagan yon. And pag wala pong ganyan, ang sinasuggest ko, go to your parish priest po and ask permission kung pwede ka, kapatid. Yun po yung pinaka-the best.
Kasi ang batas talaga pag civil, live-in o different sect, hindi ayon po sa batas sa simbahan, hindi po pwede magninang. Okay po. Thank you so much po. Bali na. At mayroon na license.